Since nagre-request po kayo ng story time, ito na yung story ko. Ang journey ko dito sa Vietnam. Ang journey ko dito sa Vietnam medyo masalimuot. Medyo hindi ka hanga-hanga. Kasi ilang beses tayong nadapa, ilang beses tayong bumangon, pero until now, ito pa rin, nakikipagsapalaran sa Vietnam. So, dumating ako dito 2018 ng November. At unang journey ko dito ay sa Mekong Delta. Hindi ko na sasabihin kung ano yung place. Maraming mga Pilipinong teacher doon. And yung manager nila doon is Pilipina. Doon ako napunta and nag-training ako ng 1 week doon. Almost a month din akong tumira doon eh. May 1 week training ako. Then hindi raw ako gusto nung manager kasi hindi ako marunong pumorma. That time, at sabi niya continue ko lang daw yung training hanggang sa magustuhan niya ako. Tinuturuan niya ako, mag long sleeve daw ako, mag suit daw ako ng trousers. Although naka-trousers na ako, naka-long sleeve na ako, naka-polo pa nga ako minsan, yung short sleeves. Then, wala pa rin. Tapos, later to find out, yung center pala na pinuntahan ko is maraming mga reklamo. Oo, kasama siya sa red flag centers doon sa area na yon or sa lugar na yon. So, since Pilipina yung manager at yung Pilipina na yun is relative ko, o sabihin na natin magpinsan kami, nahihiya naman ako. So, hinayaan ko na lang sila yung mag-decide. So, pinadala ko sa Tanhoa. So, yung Tanhoa is kakontakt din ng may-ari ng center. At, ewan ko, siguro may percentage din na nakukuha sa akin. Kasi siya yung eager eh. And, ayun, pagdating ko sa Tanhoa, ang usapan is 800 USD. Mas tataas pa daw yun pag medyo magaling ako sa pagtuturo. Pagdating ko doon, nung una, okay pa naman. Ang ganda ng pag-welcome. Hanggang sa, ito na, nag-start na yung teaching career ko. Okay naman ako magturo. May kasama pa nga babysitting minsan eh. Oo, yung alam mo magtuturo ka lang tapos meron ka palang kasamang babysitting na maglilinis ng mga estudyante. Di naman sinabi, o di ba? Wi, sasamahan mo sa CR, pupupu, maglilinis ka. Walang nabanggit. So, yon. Tapos, ang daming reklamo sa akin. Hindi raw ako marunong magturo. Pero, binigay ko na yung best ko. Ginawa ko na lahat. 'Di ba? Kaya, sabi nung may-ari doon, mag-aral pa daw ako ng teaching skills. Eto ka. Pati lesson plan, kasama. O, 'di ba? So, marami daw ako mali sa lesson plan. At, every week, in-inspect niya yung lesson plan. Hindi raw ako marunong gumawa ng lesson plan. Why, hello. Professional education course kaya ako. May units ako ng education course. Paano hindi ako marunong gumawa ng lesson plan? At the same time, marunong ako magturo. Kasi nga, I have my units in education. At ang sabi pa niya sa akin, you looks bad. Why? Sabi ko, di na ako marunong pumorma. So, yung forma na yan minsan, ang hinahanap ng mga employer. So, kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Vietnam, ayusin na ninyo yung forma ninyo. Dapat may dating. May looks kayo. Wala daw akong looks, hindi daw ako gwapo. Although, presentable naman ikaw tignan sa harap ng mga estudyante mo, sa harap ng mga magulang ng mga estudyante mo. Pero, kulang pa rin. Ayun. So, eto na, nung salary day na, first salary ko pa naman. O, di ba? Sabi nung may-ari, marami daw complaint sa akin, tapos sa lesson plan, marami akong mali. So, ang natira daw doon sa salary ko, yung 800 USD, 650 USD na lang. So, ang usapan, every month, 800 USD. So, after ko makuha yung salary ko, nilayasan ko yung center. Ganun lang naman eh. Kung
hindi ka masaya sa center at maraming complaint na pinapalabas na complaint na hindi mo naman ginawa or wala ka namang kaalam-alam doon sa mga complaint nila at alam mo naman sa sarili mo nasa tama ka, layasan mo yung center. Kahit pa nakapirma ka ng kontrata, kasi dito naman sa Vietnam, ang kontrata hindi nasusunod. Opo, tama yan. Hindi nasusunod. Hindi sumusunod yung mga employer kung ano yung naka-agree sa kontrata. Kaya kung may balak kang umalis, kunin mo muna yung salary mo, after nilang ibigay yung salary mo at after mong ma-receive yung salary mo, tsaka ka umalis. Wag na wag kang aalis na hindi mo pa na-receive yung salary mo kasi pag umalis ka na hindi mo pa natatanggap, di na nila ibibigay yon. Ganon ang kalakaran. So yun, nakuha ko yung salary ko, lumayas ako, and pumunta ako sa Danang. So, magpo-for good na sana ako sa Danang, kaso eto ka, may tumawag. May tumawag sa akin. Another center from North. And, sige nga, itry natin, baka ito na yung luck ko. Nako, isa rin palang scam yung napasukan ko. So, bumalik ako ng North. Nung balik ko ng North, ang nangyari, siguro 2 weeks lang akong nagturo or 3 weeks. Isa rin palang scam. Scam. Walang tumatagal na mga teacher. And hanggang sa nag-decide ako na bumalik dito sa South o dito sa Ho Chi Minh. Exactly 25 ng umaga. No, not 25. 24 ng umaga, nag-travel ako going back dito sa Ho Chi Minh by train. Nabutan ako ng Pasko or ng Vesperas ng Pasko sa train. So 26 ako nakarating ng hapon dito sa Ho Chi Minh. Ayun lang naman ang masalimuot na kalakaran dito sa Vietnam at masalimuot na experience ko dito sa Vietnam. At after that, dumating ako ng Ho Chi Minh ng 26. Ito, may nakilala akong mga Pilipino. Although yung mga Pilipino mabait. So, yung isa naging best friend ko until now. We're okay. And close na close kami, parang magkapatid kami. Older brother ko, ayan, ang turing ko sa kanya. And nakakilala kami ng isang may-ari ng bahay. Yung may-ari ng bahay, it's bagito, nasa 24 years old or 26, like that. Lalaki. So, nagpapaarkila sila ng mga bahay or mga rooms. So, doon kami tumuloy. And another story of a scammer. Scammer talaga siya. Kasi nga, ang daming mga pinapatong na mga kung anong-anong bills na hindi naman namin alam kung saan nanggagaling yung computation niya. So, ang monthly ko doon is 1.5 million. Pero pag dumating, nagbabayad ako almost 2 million. Dahil daw sa consume sa kuryente, sa tubig. Dapat nga, di ba, yung tubig free na yun, di ba? Yung kuryente, it's kung ilan kami na tao sa kwarto, i-divide niya doon. Parang nangyayari is divided by 2. Divided by 2. Kakwarto din namin yung may-ari na yon ng apartment. So, parang divided by 2 lang yung nangyayari. Almost 2 million yung binabayaran ko sa kanya. Then, hanggang 2019 ng February, parang pataas ng pataas yung binabayaran namin sa kanya. Kung ano-ano yung mga charges. Tapos kung malate kaming magbayad, kung ano-ano mga sinasabi niya, mayroon daw ipapapulis kami. O, di ba? So, ayun. Umalis kami and lumipat kami dito sa District 7. Until now, andito ako sa District 7. Yun lang po ang maikling story ko about my journey dito sa Vietnam. Maraming salamat!